Hello mga ka-Sweet Life, ito na naman ang inyong Mother Hacker. For today's video tayo ay magre-renovate ng aking kitchen. Kung makikita nyo guys, yung aming kitchen ay stainless. Dito kasi sa Japan, kapag mga old house ay usually gawa sa stainless ang kanilang mga lababo. At dahil sa kalumaan ng exhaust fan na to ay makikita nyo guys ay napakadumi na niyang tingnan at may mga bakat-bakat pa siya ng mantika or pumapatak na no. Kaya papalitan din natin siya mamaya ng kulay. At kung makikita nyo naman itong ating cabinet ay brown, hindi siya masyadong match dun sa kulay ng dingding. So ang gagawin ko ay uunahin kong linisin muna yung mga cabinet sa ibabaw para maalis natin yung mga mantika na nakadikit sa kanya na nagniniknik na no. So ayan, medyo naging kanina dilaw siya, so ngayon off-white na yung kulay niya. At next natin gagawin ay lilinisin naman natin yung ating exhaust fan na nagniniknik. So meron ako ditong machine na binili sa recycle shop. Ito ay steamer na kung saan may mga brush na siya, at dahil may steamer siya guys, napakadali niyang gamitin lalo na dun sa mga mantikang nanigas na ng matagal na panahon at dun sa mga malalamig na lugar. The best siyang gamitin kasi natutunaw talaga yung mantika niya. Tapos nilalagyan ko lang siya ng Joy kasi para mas mabilis matunaw kung medyo may sabon siya, 'di ba? Saka ko pupunasan ng kitchen paper para hindi na pumapatak yung mantika niya. Tapos sinabay ko rin linisin yung dingding, yung gilid at yung ibabaw ng exhaust fan. Ayan, pwede ko na siyang hawakan ngayon at smooth na siya guys. Pwede nyo nang hawakan talaga nang hindi kayo mag-aalangan. Syempre pati yung ibabaw ay nilinis natin para kompleto talaga yung kanyang makeover. So dito guys, sisimulan ko na ngayon yung lababo. Ito yung kailangan natin, pentel pen, cutter at kahoy na mahaba na magiging pangguhit ko. And then gagamit ako ng isang plastic board kung saan ito yung gagamitin ko para mabakat ko yung shape nung pinaka sink. Kung makikita nyo yung lababo guys, may dalawang side siya na patuyuan ng plato o yung tiktikan ng tubig. Pero ang gagawin ko ay tatakpan ko yung sa may right side at yung left side lang ang iiwanan ko. Pagkatapos ko siya mabakat ay puputulin natin siya ng kasing haba ng plywood na nabili ko para hindi ako magkamali dun sa sukat. At the same time ay babakatin na natin siya doon sa plywood mismo para mag-match yung lababo na binakat natin kanina dito sa plywood. At kung makikita nyo dito guys, ay gumagamit ako ng kahoy pang ipit para hindi magliko-liko yung aking jigsaw. And then sa gitna naman kung paano ako magputol ay binubutasan ko na muna siya sa gitna para mas madaling makapasok yung aking jigsaw. At gumagamit ako ng mas manipis para madali ko siyang ma-curve o paliko. So ayan, matapos ko siyang ikat ay set aside ko na muna siya, and then isusunod ko yung pinagbakatan naman nung gagamitin ko dun sa may kabilang side na may kalanan. So isusukatin din natin siya kung magmamatch na siya doon sa ating lababo. At ngayon naman ang kukunin kong sukat ay yun sa may dulo. Isa-isa lang guys kasi hindi siya pwedeng sabay-sabay mong sukatin. Kailangan pagkalatag dun mo pa lang siya susukatin talaga. And then nililiha ko na yung mga gilid niya, yung ibabaw niya para mas madali natin siya mapinturahan. At dahil may tinatamaan siyang tubo, kailangan kong ukaan tong ating plywood sa likod para mag-flat yung ating magiging lababo. So ayan guys, nilatag ko siya para makita ko yung kanyang itsura at makikita naman natin talagang napakanit. And then ganyan ang kinalabasan niya, medyo makitid yung sa may bandang pader. And then dito sa ating tiktika na tinakpan, ganyan din ang magiging itsura niya. So tinago ko na yung ilalim at medyo nilakpasan ko siya para hindi makita kasi medyo malalim yung tiktikan. And then ayan. So ganito ang itsura niya guys. Napakaganda niya na kagad tingnan. And dito ay sinagad ko siya sa may kalanan. At yan yung ating knob nung ating gas. So nagbutas din tayo para hindi siya tamaan. So ganyan ang itsura ng kanyang dugtungan. At dahil alas 10 na ay pupunta na muna ako ng hardware para maghanap ng pintura at ng bagong blade dahil medyo pumurol na yung aking jigsaw. Pagka-uwi ko, ang sinunod ko namang sukatin ay yung gilid ng lababo kung saan nandun yung gripo at kailangan ko makuha yung kanyang pinakatamang sukat. At dito na rin ako nagputol sa isang flat area dito sa aming studio para mas makuha ko ng tama yung kanyang sukat. So ganyan ang itsura niya. After naman natin siya mabakat ay puputulan na natin siya sa plywood. Dito naman guys ay tinatry ko na rin siyang sukatin kung hanggang saan ako magpuputol dun sa kabila para makuha ko talaga yung tamang sukat kapag siniksik natin yung panibagong side niya. So ganito ang naging itsura niya guys, yung kanyang dugtungan. At kung makikita nyo ay iniwasan ko yung gripo kaya ako medyo nahirapan. At ang ginawa ko naman dito sa may kalanan ay medyo nalakihan ko yung allowance para maiwasan yung sobrang pag-init. Kasi nagsalang ako ng kawali, tinry ko at medyo umaabot yung init. Kaya para hindi tayo magkaroon ng problema at baka magkasunog. So ayun. At ito yung likuran natin ng adjustan ng ating gas. So iniwasan ko din yan at
nilagyan ko ng butas para every time ay nagagalaw. At the same time ay pwede naman nating ibalik yung ating pinagtabasan after nating magluto para maiwasan lang natin talaga yung sakuna ng sunog. So ganyan ang itsura niya guys. Pagkatapos kong matabas lahat, ang next step naman na gagawin ko ay pipinturahan ko na muna yung ating mga plywood kasi para hindi sipsipin yung ating i-apply na resin later. At sa tulong ng anak ko after ng school niya ay tinulungan niya ako, so natapos ako agad at medyo napabilis yung trabaho ko. Kaya thankful. At dahil maganda ang sikat ng araw, may chance tayo na mapatuyo siya ngayong maghapon at bukas natin siya itutuloy. So ang ginawa ko kinabukasan after niyang matuyo ay sinukat ko ulit yung ating plywood para makita ko kung hindi ba sumikip. At the same time ay makita ko yung next step na gagawin ko kasi hanggat hindi siya nakalatag, hindi ko makikita kung ano yung mga dapat ko pang gawin at dapat sukatin while nakalatag siya. Kaya hindi ko po siya ipifix talaga at hindi ko pa rin siya napapahiran ng resin. So ayan, sinusukat ko at plano kong gumawa ng another cabinet dito para patungan ng aking mga abubot at ganito ang sukat na kinuha ko sa kanya, yung taas at yung haba at ganyan naman ang itsura ng aking kusina sa loob ng 2 linggo. Yung mga pinaghugasan ko ng plato, pinamalengkehan, so napakagulo talaga niya. At ang next step ko naman gagawin ay itong ating exhaust fan na nilinis ko nung una at dahil medyo madumit luma na siya, so naisipan ko siyang pinturahan ng puti para mag-match siya dun sa kulay ng lababo natin at ewan ko lang kung magalit yung may-ari sa akin dito, no, kasi pinakailaman ko na yung exhaust pan niya. Siguro naman matutuwa siya dahil naging bago ulit ang kanyang at sinabayan ko na rin pinturahan yung ilalim ng ating cabinet at ito yung ginawa kong cabinet, so pipinturahan ko na rin siya. Nagkamali ako dito guys kasi ang una ko na ipintura ay kulay beige. Ang next na kinukuha ko naman sukat ay yung ating para sa counter na nasa ibabaw ng ating kusina at bumili talaga ako ng plywood na solid wood talaga siya. Dito naman ay babakatin ko yung kinuha kong sukat kanina dun sa ibabaw ng kitchen para mas accurate ang kanyang tabas at pagkatapos ko siyang putulin, syempre nilatag ko ulit yung ating tabla para makita ko yung kanyang forma at sinunod ko na pinturahan yung ating hanging cabinet. Ang next ko naman gagawin ay magtitimpla ako ng aking resin. Dalawang klase ng chemical ito yung A at B. Yung B ay hardener at magtitimpla rin ako ng kulay ng isang puti at bukod na kulay itim para makagawa tayo ng design ng marble countertop. So ang ginagawa ko ngayon ay pinupunasan o tinatanggalan ko na muna ng alikabok yung ating mga pininturahan kahapon bago natin siya bubuhusan ng resin sa ibabaw at isusure lang natin na lahat ay nalagyan natin. After ko mapahiran lahat ay gumamit naman ako ngayon ng air gun o heater gun. Ito yung para mawala yung bubbles na nasa ibabaw ng ating resin. At ngayon naman ay nagtitimpla ako ng kulay itim. Ito yung para magamit natin, magkaroon siya ng mancha sa ibabaw, magmukha siyang marble design. So simple lang at magpapatak lang tayo ng konti saka natin iguguhit. Dito guys ay gumamit lang ako ng isang parang spatula na manipis kung saan ito yung pinaka mabilis na paraan para makagawa ako ng guhit pataas at pinagpatas-patas ko ng pagkakasunod-sunod yung aking mga plywood kasi para match yung kanyang design at hindi magkakaiba yung anggulo ng ating pinakamantsa ng marble. So, ang ginagawa ko naman ngayon guys ay nililiha ko siya at saka ko naman ginagamitan ng masking tape yung ating buong paligid para hindi lumabas yung ating ibubuhos na resin. At kung titingnan nyo guys, ang ganda naman talaga na kinalabasan. Ayan. At mukha talaga siyang marble. Ang problema lang ay hindi ko na-cover lahat ng wood kasi medyo nagtipid ako dun sa aking resin dahil nagdita-trial pa lang ako. So, ayun na nangyari. At the same time ay sa labas ko siya ng bahay pinatuyo kaya ang nangyari, nag-moist siya, hindi siya naging shiny. At parang, makikita nyo to, yan yung pinagbakatan ng moist ng tubig sa labas. So, yun yung gagawin natin. I-cover natin siya ng resin. At dito ay meron tayong bottle. Ang ating resin na gagamitin ay yung ating flawless resin. Ito ay ang mixing niya is 3:1, no? So kung 300 mg 100 ml ng letter B solution. At ito yung ating A solution, flawless resin.
At eto na yung result natin after mapatuyo natin siya ng 24 hours. Ayan na siya. Nakita nyo glossy na siya. At eto yung isa natin sa baba na nakalatag kasi wala na akong table. At kung makikita nyo, napaka-glossy niya at flat na talaga. Wala tayong naiwang space. And then eto yung pinaka-counter nung ibabaw ng ating kitchen. So makikita nyo, pinahiran ko na rin siya para maging waterproof siya at hindi siya basta mababasa. So ang una ko namang ginagawa ngayon ay tinatapalan ko na yung aking dingding para malagyan natin siya ng wallpaper bago natin ikabit yung ating cabinet. So sinusukat ko yung kanyang tamang sukat kasi medyo may stainless dun sa ilalim. So, katapos ko siyang i-wallpaper ay ang susunod ko naman gagawin ay lalagyan natin ng cushion yung ilalim ng ating kitchen countertop para hindi siya mabibigatan in case na lalagyan natin siya ng mabibigat na gamit or papatungan natin siya kapag may kukuhanin tayo sa ibabaw ng cabinet. Ito ay magiging suporta niya para hindi madirect yung ating bigat doon sa stainless. Kaya nilagyan natin siya ng parang sponge na nabibili ko lang din sa Daiso. Ito yung ginagamit dun sa mga lagayan ng plato actually para hindi dumulas. So yan ang ginamit kong pang cushion niya sa ilalim. Ito naman guys, ang ginagawa ko ay sinisecure ko na muna na matakpan yung mga butas or yung mga siwang para hindi malagyan ng mga alikabok or mantika every time na nagluluto tayo. At bago natin siya isilikon ay sinisecure ko na muna na lahat ay nakalatag na para alam na natin kung alin yung mga part na kailangan nating lagyan ng silicone later. Ayan na siya guys. Nakapit natin siya. So, ang gagawin ko na lang muna ngayon ay ayan, at naka-wallpaper na din yung ating dingding. Medyo nakikita nga lang yung ating ayan. Nakikita nyo itong mark na to. So dito naman guys ay naglagay muna ako ng masking tape sa bawat siwang bago ko siya sinilikon at gumamit ako ng silicone na white para sure na kakulay pa rin ng ating table, ng ating counter kitchen. And then saka ako nilagyan ng pabigat kasi medyo hindi pantay yung pagkakalagay talaga ng kitchen na to. Kaya ako na yung mag-a-adjust. So kailangan ko siyang diinan para maging flat talaga siya. So yan guys, ang susunod natin gagawin ay i-cover natin yung ating nakita nyo, okay naman siya. Puti na nga, puti siya, kaya lang naging off-white na siguro dahil yung init-lamig, kalumaan na rin. So, ang gagawin natin ay babalutan natin siya ng wallpaper. Ito ay plastic, actually. So, dahil sa ko lang din siya nabili. At ang design niya ay, papakita ko sa inyo. Yan. Ang ganda ng design niya. White na may stripe combination ng medyo light brown at white. Guys, makikita nyo itong corner na to. Ito yung pinakamahirap na part. So, ang gagawin ko ay susundan ko lang muna itong part na to. Ayan guys. So, ito mamayang gabi natin yan. Papatungan. At ito yung ating nasa dulo. So, ayan, nahabol natin siya. Kung makikita nyo. At hindi pa natin natatakpan yan. Mamaya i-racing natin siya. So, ganyan yung corner niya. At yung malaking hinabol natin, so ayan siya. Natakpan na natin ng silicone. Hindi na siya halata. At pinili ko ito sa Daiso guys. 330 yen. At meron na siyang remote. So ayan, meron na rin siyang battery kasama. Green.
blue. So, ang social niya, diba? At pwede natin siyang multicolor. Then, para sa cabinet natin, guys, ay meron naman tayong ganitong klaseng binili din. Ito ay piso lang din, guys. Ito mas mahal to, 3 piso isa kasi nga meron siyang remote control. Ito ay mano-mano mong pipindutin. So, ito yung lalagyan natin sa cabinet. One eternity later. Ako si Sweet Life, ang nanay na mabunganga, pero mapagmahal sa akin, ika'y may matutunan. Mag-farming diamond o pagluto, halina't bumiskarte. Kahit anong bagay ay kaya, basta magtiwala ka. Kaya dito nakayukay, Sweet Life TV everyday. Ako si Sweet Life, ang nanay na mabunganga, pero mapagmahal sa aking, ika'y may matutunan. Mag-farming diamond o pagluto, halina't dumiskarte. Kahit anong bagay ay kaya, basta magtiwala. Ito yung LED. Kaya pinatay ko siya kasi medyo nagpiblink-blink siya dun sa aking screen. Ayan. Kung makikita nyo. So, pag may dumadaan tao dito, automatic sumisindi siya. Kaya kahit gabi, ay napakaganda niyan tingnan kasi patay yung ilaw pero sisindi siya dahil nadedetect niya na may taong naglalakad. So, ito yung ginawa natin dito. Pinutasan lang natin siya para magkaroon tayo ng saksakan. At ito yung ating ginawang table. So, waterproof na to, guys. Kaya nakasealed na rin siya dito ng silicone. Yan. Sinilikon ko na rin yan lahat. At makikita nyo para tayong nakamarmal. Patayin lang natin, guys, kasi nagbiblink-blink siya, no? So, pinatay ko na muna. So, kung makikita nyo, guys, ayan. Yung ating sink. Ay, nakasealed na lahat yan ng silicone. So, parang marmol talaga siya at talaga namang nakaliwanag. Ang laki ng gininhaw ng liwanag niya. So, ito guys, nakita nyo, medyo naninilaw na siya kasi sinubukan ko siyang habang nagluluto ako. Pero di tanggal yan. So, pag nagluluto ay pwedeng tanggalin para hindi siya magdire-diretso manilaw. So, ayan. Sinilikon ko na rin yung mga niya, yung mga sulok niya. Ayan. Para hindi tayo siksika ng dumi in case o nagluluto na mantika. So, ayan. May silikon na bawat gilid niyan. So, nilalagay ko na lang yan kapag tapos na ako magluto. Pero inaalis ko siya kapag magluluto. Kasi nga, na-try ko to. Nagluluto ako 1 week. Hindi ko siya inalis. So, ayan, nanilaw siya. At ito yung ibabaw natin. Kung makikita nyo, waterproof din to, guys. Kaya kahit matapunan niya ng tubig ay safe na safe yung ating kahoy. Hindi siya masisira. Binalutan ko rin siya ng resin. Kung makikita nyo, madulas ang itsura niya para siyang basa. Pero waterproof siya talaga. At ito na yung ating mga sangkap sa pagluluto. Bawang, sibuyas, yung ating cookies, tsaa, at yung soup. Any instant soup. So, hindi lang yan, guys, yung cabinet ang inayos natin. Pati itong ating exhaust fan, kung makikita nyo, nilagyan ko rin siya ng sticker kasi minatch ko din dun sa ating wall na para uniform siya dito sa ating kitchen, no? Pati yung ating mga wall, yung mga pintuan ng ating cabinet, kung makikita nyo, ay naging bagong-bago talaga siya at naging shala yung kanyang mga pintuan. So, hindi lang yun ang inayos ko, guys. Nag-ayos din ako dito sa loob. Medyo madumi na nga lang siya. So, ayan, yung ating mga dry goods. Ayan, halo-halo na siya dyan. So, etong glass natin dati, kitang-kita siya ay, ito pala guys, ay dating
ganitong kulay, no? So, binago ko siya, pinuti ko na din siya kasi medyo nasagwaan ako dahil eto nga rin actually, hindi ko alam kung bakit ganitong kulay to. Kasi ito, kaya ako na-decide na ganitong kulay dahil inano ko siya, minatch ko siya dito, pero nagkamali ako dahil may kahoy pa naman pala ako dito, sana yung ilalim ay minatch ko na ganun. So, nagkamali ako dito sa part na to, pero ito, okay na rin siya, kahit paano medyo naging contrast din naman at nakasosyal din. And then, ito mga knob natin ay pinalitan ko na din. At naglagay tayo ng ito ng glass sticker dito para hindi kita yung loob niya at medyo mas social siyang tignan. So yan, 3 knob yung pinalitan ko na yan guys para social. At dito sa lagayan na toyo natin, yung loob niya, yung kulay niya, dahil nagkamali nga ako, naging as is na lang siya na kulay na off-white or parang ano ba to, parang beige. Tapos, bumili tayo ng mga casing, ayan, para lalagyan ng ating mga toyo, suka, patis, etc. na sausawan para naka-organize siya. Kapag may kukunin ay ito na lang ang ibababa at saka mo pipiliin kung ano yung gusto mong kuhanin. At the same time ay malinis yung ating magiging katungan. So, organize siya, ayan, lahat. Hindi natin organize, no? So, dito naman, so, dinagdag ko na lang din to guys, dahil gusto ko ng parang may frame siya sa ilalim. At yung ating mga drawer, inayos din natin to guys. So, yung dati niyang puti na ilalim, ay naglagay din tayo ng cover kasi madaling dumumi once na walang sapin na ganito. So, napapalitan to guys, may nabibiling ganyang roll yun na, kaya anytime ay pwede nyo siyang palitan. So, ayan, ganito ang itsura niya sa loob. Ayan, ito yung mga ayan, yun yung mga ginagamit ko sa pagpiprito ng isda, plastic, and then plastic bag. Ito, esponga, kasi every week guys, nagpapalit ako ng esponga. Ayan, nakikita nyo. So, yung pinaglumaan nandito na. So, yan yung panglinis ng lababo. Kaya lagi ako ma-stock talaga nito weekly. Bumibili ako niyan sa Daiso or piso-piso. And then, ayan, yung mga lagayan natin ng termo. Kasi yung asawa ko, addict niya sa termo. Pag lumalabas, automatic, kailangan may termo kaming dala-dala. And then, dito sa loob, ito din guys, ay inayos ko. Kasi yung dati kong linoleum or ginamit doon sa dati naming bahay na inalisan. So, dito ko na lang siya ginamit at ginawa kong patungan kasi medyo nakita nyo, kinakalawang na siya at para hindi nababasa, no? So, bumili rin ako ng another ganito para lalagyan ng aming mga abubot. So, yan yung mga fire extinguisher at yung para sa lamok, sa langaw, yun, andyan siya. Ito, ano ko to, ginawa ko tong DIY ko na pataba dun sa aking mga pang-barbecue namin, pang-yakinigo, dyan ko na lang din nilagay. Sa area naman na to guys ay lagayan ng plastic, ayan, at yung ating mga tupper. Ayan, ito naman yung mga bowl natin, yung mga kaldero, ito yung steamer, tapos yung mga bowl, and then pang yakiniku plates. So, nilinis ko din yan guys, kaya makikita nyo, ayan, meron din siyang cover nito. So, pinalitan ko din yung kanyang cover. Ayan, kasi para hindi siya na kakalawang na nadudumihan kapag ka nababasa, no? So, syempre, ingatan din natin. And then, dito yung aking mga caldero. Ayan. Ayan. At hindi ko na ito papakita sa inyo kasi hindi ko pa naayos yan dahil lumulundo na to. So, ayan. Andyan yung mga, mga pangluto-luto. So, ayan, yung aking mga tawag dito. Ayan. Yung aking mga chopping board at yung mga kawali sa ilalim kaldero and then tray. So, ayan guys. Inayos ko din yan. Actually, ito wala to dati dito. So, ayan. Nilagay ko lang din dyan para meron akong lagayan ng mga chopping board. So, ayun lang guys. At nakita nyo naman, napaka ganda ng naging dating talaga. At ito, medyo nagkamali ako dito pero mas maganda na siya niyan. Guys, sana nagustuhan niyo yung aking DIY dito sa aking kitchen. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe para lagi kayo na-notify every time na may bago akong upload. At, ayan, di ba? Ang sarap na magluto, guys. Alam niyo, na-feel ko na palagi dito na maghiwa-hiwa kasi ang aliwalas niya na